Hi, ako yung kunya ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated kapag may mga bago akong upload na videos. Na-miss ko kayo guys. Kaya, ayan, hito naman tayo. Pag-uusapan natin kasi nga marami akong nababasa dyan. At kaya nga daw siya, gusto mag-abroad kasi wala siyang pera sa Pilipinas. Paano ba makapag-apply? Lalo na dito sa Hong Kong. O diba? Lalo dito sa Hong Kong. Kasi guys, dapat bago kayo mag-decide na mag-apply ay financially ready talaga kayo. Kahit na makahanap kayo ng agency na halos lahat bayad na ni employer ang inyong pag-process dyan sa Pilipinas o sa tie-up agency, kailangan nyo pa rin ng pera. Kaya, hindi pwedeng sabihin ninyo na kaya kayo nag-apply kasi wala kayong pera. Hindi po pwede yun guys. Una kasi, nakahanap pa kayo ng sobrang konti lang babayaran ninyo. Pero kapag kayo ay nagka-employer, kailangan ninyong mag-process sa tie-up agency. Halimbawa, direct hire kayo. Dito mismo kayo nakahanap na employer sa Hong Kong. Need pa rin ninyong maglabas ng pera. Una, ang pamasahe ninyo. At pagdating ninyo sa Manila agency, marami pa rin kayong babayaran. Lalo na mga first timer kayo. Halimbawa, kailangan ninyong mag-medical. So maglalabas kayo ng pera. Siguro mga magkano medical ngayon, nasa 1,000 or 1,500, basta less than 2,000. O pera din ang kailangan nun. Walang libre pagdating sa pag-process ngayon. Meron pa mga kailangan nilang magbayad ka ng magpa-ID ka. Magkano din yun? Halimbawa 100 o 200, hindi ko alam kung magkano ang ID ngayon. So kailangan pa rin ng pera. Yung mga certificate, yung mga PO certificate mo, kailangan mong may mga bibilhin ka para sa kanila, babayaran ka pa sa kanila. Ewan ko ano yung mga hinihingi ng mga nasa agency dyan. Guys, kailangan may pera ka talaga. Sa kakasabi ko lang na kahit bayad pa ni employer, pero kapag nag-process kayo, ay kailangan ninyo maglabas ng pera. So, bago kayo mag-decide sana na mag-apply para hindi masayang inyong application, ay may pera na kayo. Kasi, halimbawa, nag-apply kayo dito, tapos nagkaroon kayo ng employer, tapos sabihin ng agency, okay, sabihin, o sa Monday, kailangan mong mag-report ka agad sa agency. So, mag-start ka na talaga mag-process ng iyong papers. At pamasahe ngayon, magkano ang mahal-mahal, pagkain mo pa. Wala pong libre yan. Ang training ninyo, lalo na pag first timer kayo, ito pa ha, yung mga nasa malalayo, o kailangan ninyo, halimbawa, Visayas, Mindanao, tapos wala kayong mapuntahan sa Manila, kasi doon kayo mag-process, kailangan ninyong kung gusto talaga ninyo magkaroon ng employer, tapos may employer na nga kayo, tapos kailangan ninyo mag-report doon sa Manila. Tapos wala naman kayo mapuntahan, wala pong free accommodation dyan sa Manila. Kaya maghanap talaga kayo, or kung may accommodation na sila, may bayad yan. So, ang per night, nasa 180 or 200, o magkano din yun. Tapos, hindi pa naman tuloy-tuloy ang process. So, uuwi na naman kayo, pamasahe na naman. Yung mga nasa Mindanao, magkano ang pamasahe ngayon? So guys, kailangan talaga kapag nag-apply kayo, financially ready. Kasi yung mga employers na yan, hindi yan sila maghihintay kung kailan kayo magkapera. So, ang tendency nun, possible makahanap sila ng ibang aplikante na ready talaga na mag-start ng kanilang process. Kasi mahirap guys, panibago na naman kayo maghanap. Okay sana kung nasa Manila kayo kasi pwede kayong uwi-uwian, kaso nga lang ang mahal ng pamasahe. Tapos bibili pa kayo ng pagkain. Marami talaga ang gagastusin. Kaya hindi basta-basta mag-apply ng trabaho, lalo na dito sa Hong Kong, kasi hindi naman kagaya sa Middle East na halos libre or may libre pa ngayon sa kanila dahil may free accommodation. Kung wala kang passport, pwede kanilang anuhan muna, sila muna ang process na yung passport, babayaran mo yun bago ka flight, yung mga ganun guys. Kasi dati nag-apply din ako Middle East, ganun din ang nila, free passport. Pero babayaran, hindi naman yung free talaga kasi babayaran mo naman. Pero makatipid ka talaga pagdating sa kung Middle East ang iyong applyan. Pero dahil nangarap ka na Hong Kong ang iyong applyan, expected na yan na marami kang gagastusin. Paswertihan na nga kasi meron na ngayong mga agency na bayad na ni employer ang pag-process ninyo, kagaya yung mga direct hire. Kasi nga guys, kung tutusin, wala na nga dapat kayong babayaran kasi bayad na ni employer lahat.
Kaso lang pagdating dyan sa Manila, meron pa rin tayong babayaran. Pero siguro kung halimbawa sa akin, kung na-refer ko kayo sa agency dito, tapos kung ano lang, nagka-employer kayo, less than 5,000, may tira pa yan ang inyong 5,000. Yun guys, makaswerte kayo. Pero ang ano lang, ang maganda lang kung nasa Manila kayo, kasi kunti lang talaga yung babayaran. Ang nasa Mindanao, Visayas, napakamahal, lalo na pag wala kayong mapuntahan or matuluyan kapag kayo ay nag-process na. 'Di ba sobrang hirap? Kaya bago kayo mag-decide, hindi lang mga requirements ang kailangan ninyong i-ready kapag nag-apply kayo. Kailangan financially ready talaga kayo, kasi walang libre ngayon. O ba? Pag nag-ano ka ba, nag-process ka, may manglilibre ba sa'yo ng pamasahe? O di ba? Hindi ka naman pwedeng sasakay. Sabihin mo dun sa sa driver, mamang driver, mag-apply ka sa abroad. Pwedeng libre na lang. Di ba wala? So, mag-ano ka pa? Medical ka. Tapos bago ka pa mag-flight, meron pang babayaran na mga insurance. Ganun guys. So, kailangan talaga ninyong pera. Pera ang dadamahan. O kung kayang iba, bago sila nakaalis, baon na sila sa utang. Kasi mas gustong-gusto talaga nila na magkatrabaho abroad. Kasi kung nasa Pilipinas ka nga naman, mauubos na yung inipon mo. Kahit nga kami na dito, halimbawa kung gusto namin magbakasyon, nakakatakot umuwi dyan kapag walang pera talaga. Kasi akala nila kapag nasa abroad ka, marami talagang pera. Kaya nga guys, kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na magkatrabaho abroad, mag-ipon talaga kayo. Kasi ang hirap pag umuwi tayo, wala tayong pera. Umalis tayo, baon sa utang. Pag uwi natin, baon pa rin tayo sa utang. Wala na pinagbago. Di ba? Kaya kailangan, halimbawa, gustong-gusto talaga ninyo, goal talaga ninyo, dream ninyo na magtrabaho abroad, mag-ipon na kayo. Or kung hindi kayo mag-arte, mag-extra kayo dyan. Kung alambawa, magtitinda-tinda kayo, basta lang meron kayong maipon. O yung mga direct card, ipon kayo kahit 5,000. Pero meron pa rin kasing yung mga direct card nga, pero ang laki pa rin ang babayaran. Basta mag-ipon kayo kung gustong-gusto talaga ninyong makaalis. Pag kung may mautangan naman kayo, huwag ninyong sirain yung tiwala ng tao na inutangan ninyo. Para sa sunod, pag kailangan talaga ninyo, pwede kayong lumapit sa kanila. Kaya okay lang mangutang kung gusto mo talaga magkapag-abroad. At sure na may employer ka. Mangutang ka, okay lang yan. Pero tandaan mo, marunong ka rin sana magbayad para sa susunod hindi na sila madala sa inyo. Papautangin pa rin kayo. Minsan nga kapag good payer ka, sila na mag-offer na, sige dito ka na lang, maganda naman nagbabayad ka naman, di ba? Ganun ang guys, kapag nangarap kayo na mag-abroad, dapat financially ready talaga kayo. Okay, thank you for watching. Bye!